na And that was Daniel Padilla with Moira de la Torre with their song Mabagal. Hello mga ka-Destiny, magandang talagang tanghali sa inyong lahat. Anong oras na ba? Yan, parang nagkabaliktad pa, parang emote ka agad tayo ngayon. Pero hello sa mga ka-Destiny natin dyan. Kasama nyo ngayon ang inyong Kuya Carl. Magandang umaga sa lahat ng ka-Destiny natin dyan na nakatutok ngayon. Welcome sa isa na namang kwentuhang puso rito sa Confessions with Kuya Carl. Kung saan ang mga lihim, hugot at minsan mga plot twist ng pag-ibig ay ating mapapakinggan. May tagline na. Ay, naman, magandang tanghali po sa inyo dyan. Kayo mga ka-Destiny, kamusta ang araw nyo? May bago ka bang ka-chat? Aba? May tinetext ka ba ng hi o baka naman na sin zone ka lang? Kasi hindi natin malalaman kasi ang daming nangyayari sa mundo ngayon. And of course, hindi lang sa mga nangyayari sa mundo ngayon, ang dami ring mga surprises na pwedeng mangyari at merong isa dyan ay ako'y saksi na sa katotohanan ng mga gaytong pangyayari. Ay nako, kung meron man kayong mga naka-text dyan, naka-tawag dito, naka-meet up, naka-blind date, naka-nareto sa inyo, nako, ito ang kwentong saktong-sakto sa inyong lahat. Kasi grabe, uso ngayon yun. Hindi ko akalain hanggang ngayon ay meron pa rin mga nagre-reto, meron pa rin mga yung mga, hi, pwede bang makipagkilala? Yung mga ganun bang eksena. Siyempre, ang saya-saya naman na parang natutupad yung mga love stories nating mga ka-Destiny dyan, di ba? Yung mga love story nating nagsimula lang sa pag-heart-heart sa mga story. Yung mga ganon-ganon, pero yung pala ay, yun na pala, makikilala mo na pala ang iyong love of their life. Mga love of your life, yung mga makikilala mong mga kung ano-ano pa. At kung talagang gusto niyo yung mga storyang ganito, meron tayong kwento actually na about dito sa mga ganyan. Pero syempre, pwede po tayong mag-like, mag-follow, mag-share ng ating Facebook Live. Live po tayo sa ating Facebook. Ngayong tanghali, kasama niyo po ang inyong Kuya Carl dito sa 96.7 Destiny Radio, ang stasyong pinipili ang saya. Share ko nga yung ating live para syempre madami tayong dalawang beses ko shinare, pero kayo mga ka-Destiny, pwede namang pa-share naman dyan ang ating Facebook Live para naman tayo mapadami pa ang ating mga viewers at mga kasama dito makikipagtsikahan. Yan dito naman mapapakinggan natin ang mga kwento-kwento ngayon. Syempre emote muna tayo. At kung kayo man ay napabuti ang talagang mga reto-reto na yan, yung mga kung ano-ano bagang mga nangyayari sa buhay natin ganyan, mga ang tawag doon, yung ginagawa ng mga friend natin, yung mga mutual friends nating nakakasama, yan. Na parang may bagay sa iyo, parang may kakilala akong single, ako po ay biktima na rin ng ganyan and thank God, thank God. Thank God it happened. Oh my God. Yan. Kaya naman pwede rin natin i-comment yung yung highlight tsaka followers po natin dyan para makita natin yung yung ating mga ka-Destiny nakikinig sa atin. Syempre naman sa lahat po ng ating mga viewers at listeners dyan, hopefully magustuhan nyo ang kwento ni Marcos. Kaya right now, let's listen to the story. Napakagandang story ni Marcos na may title na I dated the wrong person. Wow. Huwag kayo magpaloko dun sa tunog ha. Ito'y happy story. Yan, sabi niya dito, hello po, ako po si Marcos, 34 years old male. I-share ko lang po sa inyo ang story ko. Nangyari po kasi ito dahil 2 years ago daw. 2 years ago daw nangyari ito. Tapos ang sabi niya dito, isa po akong freelance CAD designer. Yan. Makikita nyo rin po yung story natin dito o katabi ko yung story natin dyan. Pwede nyo rin basahin with me. Sa mga nanonood po ng Facebook Live natin, you can read the story with me. Ito po'y galing sa sa mga story natin sa Facebook. May nakikita tayo. Uso na kasi yun ngayon yung mga reels na about sa mga ganito, yung mga confessions, mga gusto lang i-share na kanilang mga happening sa buhay nila. And this one,
Sabi niya dito, dahil nga doon sa kanyang pagiging freelance CAD designer, lagi lang daw siyang nasa bahay. Sabi pa nga niya, baka daw tumanda na akong binata. Oh my God. Binata agad. Tandang binata agad. Ayan, sabi dito. So, isinet up po ako for a date. Wala namang mawawala sa akin. Konting gastos lang siguro. So, pumayag na ako para di na masyadong hindi na masyadong mangulit. Yan. Nireto kasi siya nung parang gusto siyang i-set up ng kapatid niya with a date. So, nakipag-meet si Marcos, sabi niya dito, nakipag-meet ako sa Blank Restaurant sa itong mall na ito. Sabi pa nga niya dito, ang sweet nga, I'm a bit early kaya naghintay muna ako sa labas. After a few minutes, dumating na si Dana. Take note dun sa pangalan. Dana, yung pangalan, ha? Take note. Humingi agad siya ng sorry. Sabi niya, first time daw niya sa Glorieta. O yan, nasabi ko na yung mall. Kaya naman nakailang ikot daw siya. Sabi ko, okay lang, sabay yaya sa kanya na pumasok sa resto. Nung nasa loob na daw sila ng resto, panay daw ang explain pa rin ni Dana kung ano ba nangyayari sa kanya, kung bakit siya naligaw. Siyempre, nakakaligaw nga naman dun sa mga ganong mall. Sino ba nakapunta na sa mga mall sa Manila? Talaga nakakalito nga naman at pagkakalaki. Panay din naman ang sabi niya ng, ay, okay lang. Yeah. Tapos nagulat si Marcos, madaldal siya, grabe. Pero may sense naman ang mga sinasabi niya. Hindi ko na matandaan ang job title niya, pero may connection sa digital marketing. Wow. 2 years na siyang walang karelasyon kasi na-trauma siya sa manlolokong boyfriend niya. Ang dami naming napag-usapan. At sa bandang huli, we enjoyed the date. Oh. We ended up exchanging numbers. Pero nagtaka siya kasi iba daw ang number na ibinigay ng friend niya. Iba daw yung binigay ng number na friend niya na nag-set up sa kanya. Baka daw nagkamali lang siya, sabi ko. Yun sabi po ni Marcus. Tapos kinabukasan, tumawag ang kapatid ko at medyo galit. Tinanong niya agad ako kung bakit hindi ko siniput si Donna. Donna? Tanong ko sa kanya, sabi ni Marcus. Turns out, hindi pala si Dana ang kamit ko. So apparently, I dated the wrong person. So tinawagan ko agad si Dana and asked her to meet me agad. Grabe, ang laki ng ang hirap ng distinction ng pinagkaiba. Donna at Dana. So nagkita kami and yun nga, inexplain ko ang nangyari. Tawang-tawa siya. Joel naman daw ang name ng date niya. Oh my God, si Joel pala. Si Bossing! Hindi, si Joel daw pala yung dapat yung kadate. Di ba ang pangalan ng ating bida ngayon ay si Marcos? Yan. Inassume daw niya na siya daw si Joel kasi naghihintay daw siya sa labas ng resto. Pinakita pa niya yung phone niya. Joel ang nilagay na niyang name. Sabay kaming tumawa, sabi ni Marcus. Sinabi ko sa kanya na nag-enjoy ako noong nag-date kami. So tinanong ko siya kung okay lang if we continue dating. At pumayag siya. Wow! After 2 months, naging kami na last year ikinasal kaming dalawa. Wow! Congratulations! Ang bilis after 2 months, then after a year, last year daw ay kinasal na sila. Sinigurado ko tama ang name. At baka kung kanina pa daw siya mapakasal. Ayan. And syempre, yun na nga ang ating istorya for today. Grabe. Yan talaga dito. May mga pagaytong happenings. Ikaw ba, Paulo? Nareto ka na ba? Hindi ba? Ako kasi happy ako'y nireto and nagkakaigi naman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, sa mga dyan, meron ba kayong mga ganong story? May mga ganon ba kayong kwento? Yung kayo ay nireto? Kayo ba ay talagang napagbigyan ng tadhana?
Kasi sa totoo lang, hindi natin nakakalain na katulad ng storya ni Marcos, hindi natin akalain na ito palang mali natin, yung pagkakamali natin ito ay maglilid sa isang tama sa ating mga buhay. Grabe naman, isipin mo yun, yung pagkakataon na nasa labas ka lang. Na habang nag-iintay ka ng kadate mo, na dapat mong kadate, ay ibang taong nakadate mo, pero yung pala ang magiging tadhana mo. Destiny Radio. Sakto. Hindi mo akalain, ano, katulad nung kay Marcos, sabi, akala nung iba, akala mo minsan mali, sabi ni Marcos dito, akala niya mali yung kanyang ginawa. Pero it became, sabi dito, the mistake became the blessing. Wow. And of course, sa mga tao dyan, meron mga sitwasyon dito na hindi rin naman sometimes napapaganda yung mga reto-reto sa atin. Gawa ng mga mutual friends natin, pero may nagkakataong ganito eh. And I can actually happily say na parang effective nga yung mga ganyan. lalo na pag tama yung mga taong pinagbibigyan mo ng pagkakataon. Kasi may ibang tao ginagawa lang to for fun. As di akalain nga, halimbawa si Marcos, ilang taon na si Marcos, di ba? Siya ay ilang taon na, tawag dito, 34 years old na siya. At hindi niya akalain na ito na palang makikilala niya is the love of his life. Sipin mo, ang bilis pati ng pangyayari. Lalo sa mga gaytong edad, pansin nyo mga ka-Destiny, yung 34 years old na siya, tapos 2 years ago daw nangyari ito. Last year lang daw sila kinasal. Pero nung nagligawan sila, dating sila, 2 months lang. So, kung hindi ginawa ito ng kanyang kapatid, kung hindi pala siya sinet up sa date, na hindi naman niya dinate, ay hindi niya makikilala ang person na magpapaibig sa kanya habang buhay. No? Keme. Kaya naman kung kayo man ay meron mga ganitong sitwasyon, sana na-enjoy nyo yung sana kung kayo man ay napabuti sa mga nirereto sa inyo. Bigyan nyo na rin ng pagkakataon. Kasi baka yan na yung person na para sa inyo. Minsan kasi meron tayong minsan ay pinag-pray natin yung mga ganitong mga ganitong sitwasyon. Ayan, binabati nga pala si Calvin. Shout out po, abi ng aking estudyante. At si Sherry Linggo, yan, alam na alam mo ng kwento. Ayan, mga reto stories, yan. At ayan na nga, di ba siya, sabi nga natin, yun nga, hindi nga akalain na si Marcos nga ay and last year lang sila kinasal. 2 years ago nangyari to, so wala pa talagang wala pang ilang buwan na, kumbaga, wala pang ilang taon ay kinasal na kaagad sila. Ano nga sinasabi ni Bob Ross? May sinasabi si Bob Ross eh. Sabi niya, we don't make mistakes. We make happy accidents. Wow, di ba? So in this case, I think Marcos made a very happy and loving accident. Especially meeting the love of his life. Sa mga listeners po natin dyan, if you are given the chance to love again, lalo na katulad ng kanyang naging partner dito, nagkaroon siya ng trauma sa kanyang dating boyfriend or ex-boyfriend. Kaya it made her wait for 2 years just for this right time. Na actually, hindi nga yun yung right time eh. Or hindi nga yun yung right person na dapat niyang i-date eh. Pero yun na nga yun nangyayari. Naging happy accident and it became, or they became the right person for each other. Kaya sa mga nakikinig dyan, syempre ang mga ganitong mga pangyayari ay huwag mo nang pakawalan. Kasi hindi natin alam kung makikilala pa ba natin yung mga ganitong tao eh. Sabi nga dito, ang ganda ng akala mo mali, pero doon ka pala dadalhin ng tamang direksyon. Wow! Si Kuya Marcos ay I dated the wrong person. Sabi, may pag ganun pa si Kuya Marcos. Pero hindi niya alam, sa pagkakamaling yun, may tamang kwento pala siyang nagsisimula. Kaya mga ka-Destiny, minsan talaga, yung akala nating palpak, yung pala ang magiging swerte mo. At huwag ka matakot magkamali, basta totoo ka.
And now, this song, para sa mga hindi dapat pakawalan. At kung may nobyo ka na ba? And this is TJ Monterde. Yan, magkakamali pa. With this song, Tulad Mo. Dito lang yan sa 96.7 Destiny Radio.